po pala si Shakira Carol. At ito po ang APEC Patrol. Magandang umaga sa inyo mga manonood. Ngayon matutungayan natin ay tungkol sa suicide. So ang suicide po ay ang isang tao nagbuwis ng buhay dahil wala nagmamahal sa kanya o wala nang magawa sa buhay nila. Ayon sa research po ay 800,000 na tao ay namamatay araw-araw at mga edad po ay about 15 to 29 years old po. So paano natin to masasabing mai-prevent to? So, kailangan po nila ay mag-pray po sila araw-araw and kailangan may support sila at ay may nagmamahal sa kanila. Ang pagpapakamatay ay isang karaniwang problema ng bansang Pilipinas. Ang karaniwang sa nito ay problema. Problemang di masolusyonan kaya mas pipiliin pang magpakamatay. Pag ang isang tao ay nagpakamatay, ang maaaring epekto nito ay pagkalumo ng magulang, kamag-anak at kaibigan. Ang epekto ng pagpapakamatay sa Pilipinas ay pag ang isang tao ay nagpakamatay, maaaring isipin at gayahin ng tao na magpakamatay na lang din upang maiwasan ang kanyang problema. Bakit mo nabalakan na magpakamatay? Kasi may mga problema ako ang akala sa ako na nakaka-intindi sa sarili ko. Akala ko, may mga tao nasa paligid ko, may isa sa kanila yung walang makaintindi sa akin. Akala ko, wala na akong magagawa. At ang isa lang yung naisip kong solusyon, kundi tapusin yung buhay ko. Sa anong paraan ng pagkakamatay ang iyong naisip? Sa nagdalaslas. Bakit sa tingin mo, ikaw ay makikisama niya? Kasi napagtanto ko na may mga tao pala talagang nandyan para sa akin. Yung mga panahon na may problema ko, nandyan sila para i-comfort ako. Para ipaalala sa akin na may mga nagmamahal sa akin. At pinili kong mabuhay para hindi sa akin yung love na binibigay nila. Magandang umaga po, sir. Okay, good morning. Ano po ang ibig sabihin ng suicide? So, ang suicide ay yung pagkipil ng sarili mong buhay. So, untimely, hindi mo pa oras, hindi mo pa napapanood, pero pinili mong tapusin ito ng sarili mong kamay. So, maraming klase ng suicide. Pwede mo nagbigti, tumalon, naglaslas ng pulso, o nagbaril sa ulo. Yung iba naman umiinom ng gamot. Paano po ito mapipigilan? Sariling kagustuhan ko eh. So, mapipigilan mo kung nandun ka sa mismong sitwasyon na gagawin mo. In other words, mapipigilan mo to kung bibigyan mo ng panahon at oras na makasama yung isang taong suicidal. Wala naman nagsusuicide na may kasamang tao eh. So, kung gagawin niya yan, hindi mo siya mapipigilan. So, may mga sign ng isang taong suicidal kung saan yun ang dapat natitignan mo para masabi mo, oops, mukhang suicidal to. And pag napansin mo yung gano'n, napunan mo gano'n, kailangan bigyan mo siya ng importansya. Iparamdam mo sa kanya na mas masarap pa rin mabuhay o mas mahalaga pa rin mabuhay kaysa mas mabigat pa rin na mabuhay ka kaysa yung katil mo yung buhay mo. Kasi kung maraming dahilan ng pagsusuicide sa una, alamin mo na ano ba yung dahilan ng kanyang suicidal tendency. Kaya kung naalaman mo at madali naman palang solusyonan, bakit hindi natin tulungan yung suicide? So, ano po ang iyong mensahe sa mga taong nagtatangkang magpakamatay? Huwag mo kang uminom ng Sonrox. Walang namatay sa Sonrox. Lahat ng uminom ng Sonrox, nasunog lang yung esophagus. So, kung magpapakamatay ka, tira ka ng panlinis sa silver. Yun, 100%, no? Lahat ng bagay ay madadaan sa usapan. Kidding aside. So, yung taong suicidal, kumbaga down siya, no? Hindi natin pwedeng madaling sabihin na, uy, okay lang yan, madali lang yan. Actually, itong issue ng suicide, hindi ito issue ng taong nag-suicide. Issue to ng lipunang nakapatibok sa kanya. Gaano ka-sensitive ang taong nasa paligid niya. Baka akala ng magulang tama ang ginagawa niya, hindi na pala.
Baka akala ng boyfriend o ng girlfriend na nasa tama siya, hindi mo pala. So, yan yung mga kadalasang dahilan kung bakit nagsisisa yung tao. So, yun ang dapat na baguhin natin. Yung kamalayang panlipunan. Hindi natin pwedeng sabihin na arte lang. May bata, hindi kumikibo. Sabihin ng teacher, drama yan. Yun pala, magsusuicide na ng araw na yun. Hindi natin lang. So, kailangan lahat ng tao is, alam nila kung anong itsura ng isang suicidal para maagapan yan. So, wala tayong may papayo sa suicidal. Kasi sarado na isip niyan eh. Tandaan nyo ang isang taong suicidal, lucid ang mind. Ibig sabihin, clear. Wala nang kayang magsabi sa kanya na huwag mong ituloy yan. So, yung mga taong magulo ang isip, pagkakamatay ako, hindi natutuloy yan. So, kung mamatay man yun, disgrasya. Pag di ka pumunta rito, tatalon ako. Hindi nga pumunta, tumalon. Nangyari yan, sa last 2 months ago lang yata. Nabilitaan niyo ba yun? Yung nasa parking lot, yung babae. Di ba, pinatakbo niya yung sasakyan niya. Bumagsak dun sa, alam ko, anong ilang palapag doon, namatay siya. Suicide yun. Kasi nag-away sila ng mga text niya yata parang pwede ka pumunta rito, papakamatay ako. Minura pa siya ng boyfriend niya. Pakamatay nga. So, isipin natin ano ba talaga yung kanyang kaisipan sa mga oras na yun. Kasi paling mapagbago natin ang isip. Thank you po, sir. Yun na yun. Maganda pa rin mabuhay, kaya lumaban ka. So, hindi mainatama na isang pagkakamali